Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan na si DC at ang kanya request o ang kanya tanong ay kung ano ba ang mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamarami at pinaka-powerful na mga fighter jet o multi-role fighter. Subalit gumawa na tayo ng ganitong content noong 2021. Ngayon tingnan natin ang updates sa mga bansa ng Southeast Asia kung gaano na kalakas ang kanilang Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa article ng MilitaryWatchMagazine.com na marami ng bansa sa Southeast Asia na nag-invest ng malaki para sa kanilang military at doon sila bumili sa Russia at sa US. Pero may ilan pa ring mga bansa sa Southeast Asia na hindi pa ganong nag-invest para ma-modernize ang kanilang combat aviation at isa nito ang Pilipinas at ang Brunei. Huwag na lang nating isama ang Timor-Leste or Timor-Leste kasi nagkalitsi-litsi na eh. Habang ang Vietnam naman at Singapore ay nag-invest ng malaki para makapagpatibay at magpalakas ng kanilang Air Force sa pamagitan ng high-endurance combat jets o mga multi-role fighter na kayang magprotekta sa kanilang maritime territories o maritime claims at kayang mag-operate sa mga malayuang distansya o long distance mula sa kanilang base sa lupa. At ayon naman sa report ng Southeast Asian website, na ang top 3 sa mga bansa sa South Asia na may pinakamarami at pinakamalakas na mga fighter jet o multi-role fighters at ang nangunguna nito ay ang Indonesia na mayroong 138 na mga fighter jet o multi-role fighters. Ang Indonesia ay mayroong 42 units na mga Dassault Rafale multi-role fighters. Isipin niyo 42 units, galing ito sa France. At mayroon din silang F-16 Fighting Falcon na 33 units. At mayroon silang Su-27 na 5 units. At Su-30, 11 units. So lahat ay mayroon silang 91 na mga multi-role fighters. At mayroon pa silang mga light fighter jet gaya ng Fa-50 na gawa ng South Korea. Mayroon silang 16 na units at ang Bayhawk na mayroon silang 21 units. So mayroong total na 127 na mga fighter jet ang Indonesia. Ito naman ay sinunda ng Singapore. Ang Singapore ay mayroong total of 119 multi-role fighter o mga fighter jet. Mayroon silang 40 units na mga F-16 Strike Eagle at mayroon silang F-16 Fighting Falcon na 59 units. At sila rin ang pinakaunang bansa na mayroong F-35 na Lightning II na galing sa US. So may total na 119 na mga multi-role fighters ang Singapore Air Force. Sinunda naman ito ng Myanmar. Ang Myanmar ay marami ding fighter jet. Mayroon silang Su-30 na galing sa Russia. Mayroon silang 6 na unit. At mayroon silang Jingdo or J-7 na 36 unit galing sa China at mayroon pa silang JF-17 Thunder 13 units galing pa rin ito sa China at Pakistan at mayroon silang MiG-29 38 units na galing sa Russia. At mayroon din silang Nanchang 24 units galing sa China. So may total of 117 na mga fighter jet o multi-role fighter ang Myanmar. At sinunda naman ito ng Thailand. Ang Thailand ay mayroong 33 units na mga Northrop A5. Ang Northrop A5 ay luma na ito galing ito sa US. Kung tutuusin, mayroon din ang Philippine Air Force nito dati pero lahat pinagretiro na. Habang ang Thailand ay mayroon pa at paabutin daw nila ito hanggang 2030, ibig sabihin magaling mag-maintain ang Thailand sa kanilang mga eroplano.
habang ang Pilipinas ay matagal nang niretiro ang A5 dahil hindi na kaya nilang ma-maintain. Mayroong 33 units na A5 ang Thailand at mayroon din ang Thailand na 51 units na F-16 Fighting Falcon at mayroong 11 units na Just 29 Gripen. So may total of 95 units na mga multi-role fighters at mayroon din silang light fighter jet na 18 na units. Ito ang Dornier Alpha jet. So may total lahat na 113 na mga fighter jet ang Thailand. At sinunda naman ito ng Vietnam. Ang Vietnam ay mayroong 10 unit na Su-27 na galing sa Russia at mayroon ding Su-30 o tinatawag itong Sukhoi 30. Mayroon silang 35 units na galing sa Russia. At mayroon din silang Su-22 na 43 units. So mayroong total of 98 units na mga multi-role fighter ang bansang Vietnam. At sinunda naman ito ng bansang Malaysia. Ang Malaysia ay mayroong 18 units na mga FA-18 Hornets na galing sa US. At mayroon din silang Su-30, 18 na units na galing sa Russia. So may total of 26 unit na multi-role fighters ang Malaysia. Dagdagan pa ito ng mga light fighter jet. Alam mo, ang Malaysia ay marami din silang mga light fighter jet gaya ng FA-50 na kung saan mayroon din ang Philippine Air Force. Mayroon silang 18 units na mga FA-50 na galing sa South Korea at BAE Hawk 12 units. So in total, mayroon silang 56 unit ng mga fighter jet at ang Pilipinas ay nalagay sa pinakahuli. Hindi natin sinama ang Laos dahil Laos na at ang Cambodia at ang Brunei at ang Timor-Leste dahil wala naman silang eroplano, tabanog lang ang kanilang ginagamit Ang Pilipinas ay ang pinakawawa dahil ang Pilipinas ay mayroon lamang 12 units na mga light fighter jet, ang FA-50. Tapos nawawala pa daw yung isa, hindi pa makita. Aywan ko ngayon kung nakikita na. Pag bumagsak man ito, ibig sabihin 11 na lang ang natira ng mga FA-15 ng Philippine Air Force. Ang Pilipinas ay zero or walang MRF kahit isa. Sa lahat ng bansa ng Southeast Asia, Malaysia at Myanmar Air Force ang pinakaunang bansa na nagkaroon ng 4th plus generation fighter jet. Ang Russian-made na Su-30 MKM, isa itong heavyweight multi-role fighters na na-deliver noong 2006. Ito ang pinalit ng Malaysian Air Force sa kanilang F-5A Tiger na galing sa US. Ang Vietnam naman, ang may pinakamaraming Su-30 o Sukhoi 30 na galing sa Russia. Mayroon ang Vietnam Air Force na 35 units of Su or Sukhoi 30, habang ang Singapore lamang na bansa sa Southeast Asia na mayroong F-35 Lightning II, bagong-bago ito na galing sa US na kung saan mayroon silang 2 units. At kahit sa light fighter jet ang pag-uusapan, talo pa rin ang Pilipinas dahil ang Royal Malaysian Air Force ay mayroong 18 units na FA-50 na galing sa South Korea. At kahit ang Indonesian Air Force ay mayroon ding 16 units na FA-50 light fighter jet na galing pa rin sa South Korea. Dito natin makikita na kulila talaga ang Philippine Air Force kumpara sa mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia. Pero ayon sa globalfirepower.com na ang Pilipinas daw ay pang 34 na pinakamalakas o powerful na bansa sa mundo noon yung mga nakaraang taon, subalit ngayong 2025 nasa 41 ranking na ang Pilipinas, bumaba ito ng husto. From 35 o 34, ngayon nasa 41 na tayo kasi dati Pilipino yung tagalista o taga-ranking. Kaya mataas ang Pilipinas sa ranking. Ngayon tinanggal na kasi sa trabaho ang Pinoy na tagalista o taga-ranking. Kaya nasa 41 na ang Pilipinas. At kahit Super Tucano o Mangkanor ang pag-usapan, talo pa rin ang Pilipinas sa Indonesia. Dahil ang Indonesian Air Force ay mayroong 13 units na Super Tucano habang ang Pilipinas ay 6 lamang. Hanggang sa susunod, maraming salamat.